Mga boss, ito yung sinasabing legacy ni PBBM mga boss, no, na nanghihinayang siya kung hindi masunod ng susunod na maging pangulo ng ating bansang Pilipinas. So ating isa-isahin yung kanyang legacy under 4 years administration na mga boss. So mayroon na lang siyang 2 taon. So ito na yung nagawa niya sa kanyang panunungkulan. 4 years. Legacy of B. Marcos. Yan. Loot and lies. Yan mga boss. Mula sa kanyang daddy, sa kanyang tatay na si Marcos Sr., dad's legacy, corruption. Mga boss, talagang talamak din ng corruption noon. 20 years plus in administration yung kanyang tatay mga boss. So, alam naman natin kung sino mga nakaabot dyan, kung ano nangyari talaga doon sa panahon na yon. So, talagang talamak din yung corruption at sinabing pag-upo pa lang niya ay bili ng bili lalo doon sa ibang bansa ng mga ari-arian. Tsaka marami yung mga nawala sa kabandi ng bayan mga boss. Ito na yung like father, like son. So ito na yung si PBBM mga boss dahil nakita niya at talagang naranasan niya ang paglaki niya ay nandyan siya sa kanyang ama mga boss. Talagang na-training siguro si PBBM dahil 20 years ba naman na maging pangulo ng ating bansang Pilipinas ang kanyang ama at siguradong mayroon siyang namana tungkol sa pamamahala sa ating bansang Pilipinas kung anong ginawa ng kanyang ama mga boss. Ito yung Marcos Sr. legacy. Kung makita natin, son's legacy, greed, incompetent. So mga boss, rising of prices. So isa na yan yung mga pag-upo pa lang niya, yung mga sibuyas, bawang, asukal. So grabe yung pagtaas bigla nun mga boss. Talagang nagulat tayo yung pag-upo pa lang niya. Itlog, yung mga boss, nagulat tayo. Biglang nagtaasan yun agad. So grabe yung impact. Kaupo niya lang mga boss. Talagang doon, poverty, ayan, daily hardship. So ito na yung pag-upo pa lang niya ay naramdaman agad ng mamamayang Pilipino. House of Grade, Fearless Congress. So ito, pag-upo din niya, pumapil yung kanyang pinsan at naging Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. At doon, nag-umpisa yung trouble mga boss na isiningit nila yung mga budget sa flood control at binawasan yung mga budget ng ibang ahensya at gumawa sila ng budget para sa mga ayuda mga boss. Yun ang kanilang ginawa, namumudmod sila ng mga ayuda. Si speaker ay namumudmod bilang speaker, umiikot sa Pilipinas mga boss at namimigay ng 5,000 peso para ayuda. At hinangaan nila at sinamba si speaker at sinasabing pangarap niya na maging susunod na pangulo pagbaba ng kanyang pinsan. So talagang ginamit nila ang Congress mga boss. So marami silang mga ipinakulong. Gumawa sila ng House Committee, yan mga boss. At talagang binansagan ang dating kagalang-galang na Congress ay binansagang House of Crooks na mga boss. Dahil binayaran at ginamit ang pera ng taong bayan mula doon sa mga singit nila mga boss insertion at talagang ginamit para bayaran yung mga congressman at gipitin ang mga Dutertes. So talagang Dutertes allies, ang dami nilang pinaimbestigahan at pinakulong. Ang pinakamalaki nilang achievement ay ang bayaran daw ng mga maletang basura at papadala sa ICC dahig ang dating Pangulo ng Pilipinas na si FPRRD. Dahil yun ay isang malaking tinik at sagabal sa kanilang mga plano sa darating na 2028 mga boss. So yun ang malaking achievement din ng Marcos administration. Your legacy, corruption, weakness, and
attitude mga boss, Dabangag President. Yung kahinaan ni PBBM mga boss at talagang talamak na korupsyon. Kahinaan pagdating sa mga emergency at calamiting nangyari sa ating bansang Pilipinas ay mabagal yung respondents at lalong nakita natin yung itong huli lang yung mga naipit nating kababayan sa Middle East ay talagang galit na yung ibang mga OFW dahil sa bagal ng rescue ng Pangulo ng ating bansang Pilipinas. So ano masabi mo? Ito yung pinanghinayang niya mga boss na sinasabi niya na sayang yung kanyang nasimulan na legacy at hindi dapat daw ay mamana sa susunod na maging Pangulo ng Pilipinas. So ito pala ang gusto niyang ipamana mga boss, yung kanyang legacy. So dapat bang manahin ito ng susunod na Pangulo? Dahil pag ito ay minana at kanilang mananalo ang kanilang allies na kung sino ang kanilang ipapatakbong Pangulo ay patuloy na maghirap ang ating bansang Pilipinas. Na ngayon ay naranasan na nga natin mga boss at umiiyak na yung mamamayang Pilipino. So kayo mga boss, maging matalino sa susunod na darating na election 2028. So kayo nang humusga.